Kung anong tinanim ninyo dyan sa Los Angeles, kasamaan, kadimonyohan, ginawa ng Diyos na impyerno, damay-damay na. Yung Los Angeles, ginawa ng Diyos na impyerno. Yung mga celebrities ng Hollywood, damay yung kanilang mga bahay, mga mansions nila, naging impyerno, tinunaw ng apoy, kinain ng apoy. Tinalikuran nila yung Diyos. Prinamot nila sa Hollywood occultism, satanism po. Ang daming mga Hollywood stars po na mga satanist, worshiping the devil. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. So, pag-usapan natin ngayon mga kababayan, yung Los Angeles fire. Yung wildfire na tumumpok sa libo-libo na mga mansions ng mga mayayaman po, including Hollywood stars. Mga establishments, mga kababayan, thousands of them were reduced to ashes, to rubble, dahil po sa matinding wildfire. Ngayon, may isang video kasi na nag-viral, reminding people all throughout the world that God is not mocked. God should not be ridiculed, should not be mocked. Alam naman po ninyo, mga kababayan, yung mga Hollywood stars, karamihan dyan, ang pinopromote po, occultism, naging pugad na po ng mga satanist, mga kababayan, yung Hollywood. Ayan tuloy, nadama yung napakarami na mga tao. Over 100,000 po ang in-evacuate at buti na lang 10 ang patay pa lang. Pero just the same, makikita po ninyo yung devastation, talagang kahindik-hindik. Naging parang impyerno na po yung Los Angeles. Kaya ito ay mga balita, mga kababayan, ngayon sa lahat ng mga periodiko. Anger and resentment rise in Los Angeles over fire response. Pag tiningnan mo, mga kababayan, naging dugo na ang itsura ng kalangitan dahil po sa matinding smoke at flames, apoy. Mala impyerno na po ang itsura ng Los Angeles. Dama yung mga mansions ng mga Hollywood stars. Yan po. Nag-viral tuloy, mga kababayan, itong isang video. Godless Town. Pinapakita, mga kababayan, dito ay yung isang programa. God is being ridiculed. God is being mocked. Days before, mga kababayan, nang breakout ng matinding wildfire sa Los Angeles. Mamaya i-play natin ito at pakinggan po ninyo kung paano nila minamak nila, niniridicule nila yung Diyos dito. Pinagtatawanan nila, mga kababayan, yung Diyos. Ganon katindi dyan po sa Amerika, sa California. Yan Keep God out of California. Nagdamit pa siyang sa demonyo. Yan Ito yung mga rally, mga kababayan, ng mga LGBTQ, yung mga bakla at tomboy. You see? And they mock God. Ganon katindi. O ngayon, hindi man tayo natutuwa sa nangyaring ito sa kanila, pero we have to remind them that God is not mocked. But before natin, mga kababayan, pag-usapan yung mga balitang yan, kalunos-lunos na nangyari po sa Los Angeles, California, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay iGlow Serum, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami.
at bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. O ngayon, balikan natin mga kababayan yung ating topic. Medyo magiging peritsi po tayo. But I have to do this to remind people all throughout the world that God is not mocked. Napakalinaw po yun sa Bible. At sa paniwala natin, dahil sa kasalanan na ginagawa po at patuloy na ginagawa ng karamihan dyan sa Los Angeles, California, yan tuloy na damay pati yung mga inosente. Kaya ang advice ko po sa inyo, yung mga taga dyan sa Los Angeles, California, lalo yung ating mga kababayang Filipino, do not patronize Hollywood stars promoting occultism, satanism, occultism. Madadamay kayo sa kanilang mga kasalanan. O tingnan ninyo nangyari. Aros maubos yung mga kabahayan na mga mansions, damay. Yung mga mansions ng mga Hollywood stars. Yan po. Damay yung mga mga bahay, mga mansions. Yan, yung mga nadamay yung mga bahay nila. You see? Mga Hollywood star, pati kay Mandy Moore pala, Yan. Based sa report ng mainstream media, galit yung mga ordinaryong residente po. Yan anger and resentment rise in Los Angeles over fire response. Kasi, sabi, inuuna yung mga mansions. Yung mga ordinaryong tao, mga kababayan, pinapabayaan. Gano'n naman talaga po. Pero, yung mga mansions ng mga Hollywood stars, nadamay pa rin po. Sa tindi po ng apoy dahil sa malakas po na na pagtama ng hangin. Yan po. Courtesy ng Associated Press. 10,000 structures burn in LA's two biggest wildfires. Matindi po, para ng impyerno. Naging impyerno na po yung Los Angeles, California. Ganyan katindi. You see? Ubos yung mga kabahayan po. Mga kababayan. Yan siya. Yan ang close-up ng mga nasusunog na mga mansions. You see? Yan na po. Pagkatapos ng sunog, yan na po ang natira. Lahat na abo, mga kababayan, aros wala ka dyan mapapakinabangan. Ganyan katindi ang devastation ng sunog. Ano pang pakinabangan mo? Pakinabangan nila dyan, lahat na uling. Yan na po ang itsura po, mga kababayan. And because of that, viral mga kababayan itong isang video. May isang programa on television mga kababayan hosted by Hollywood star. They're mocking God. They're ridiculing God. Ayan po, published ng Living Hope Ministries. Godless Town, Golden Globes. Pakinggan natin kung anong sinasabi. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. No surprise in this godless town. A few moments later. Raging and still out of control, the wildfires which are devastating this city. This one in the Hollywood Hills, causing panic and prompting yet more mass evacuations. The iconic Hollywood sign not far from here. New blazes erupting all the time. The Palisades, one of LA's wealthiest neighborhoods. Home upon home here, razed to the ground.
Godless town daw, mga kababayan. Ito lang po yung sasabihin natin, mga kababayan. If you put God out of the equation po, comes disaster. Kasi po, napakalinaw yung sinasabi sa Word of God. God is not mocked. Tingnan ninyo ang ginagawa ng mga taga-California. Keep God out of California. Ganon sila katindi. Proud sila magdamit ng sa demonyo. O di ginawa ng Diyos na impyerno yung kanilang lugar. Dama yung mga Hollywood stars. Minak nila po doon sa Golden Globes Awards night. Minak nila yung ating Panginoon. What you sow, you reap, sabi sa Word of God, mga kababayan. Ayan Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever man sows, that will he also reap. Sabi sa Galatians 6:8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So sabi dito, anong ibig sabihin ng verse na to? The verse means that God will not allow himself to be treated with contempt, ridiculed, or have his precepts set aside. It also means that a person will reap what they sow. Kung anong tinanim ninyo dyan sa Los Angeles, kasamaan, kadimonyohan, ginawa ng Diyos na impyerno, damay-damay na. Yung Los Angeles, ginawa ng Diyos na impyerno. Yung mga celebrities ng Hollywood, damay yung kanilang mga bahay, mga mansions nila, naging impyerno, tinunaw ng apoy, kinain ng apoy. Tinalikuran nila yung Diyos. Prinamot nila sa Hollywood occultism, satanism po. Ang daming mga Hollywood stars po na mga satanist, worshiping the devil, mga kababayan. Kaya nga uso dyan sa yung pagdudruga, dyan sa mga Hollywood stars. O ito ang patunay po, article from Hollywood article, mga kababayan. Yan entertainment po. Kailan ito? November 24, 1995 pa. Hollywood turns to the devil. Sabi ng writer na si Ryan Murphy, Hollywood turns to the devil. Why the enlightened angel in the relic mean Hollywood is going to hell? Yung Los Angeles, ang ibig sabihin ng Los Angeles, sa Spanish po, ang Los Angeles, ang ibig sabihin niyan, Pueblo de Angeles, City of Angels. Los Angeles, ginawa ninyong fallen angels kasi. Ang fallen angels po, demons, dinimonyo ninyo yung Los Angeles. Ginawa ninyong pugad ng mga demonyo. Kaya ang dapat po, you should not patronize movies ng mga Hollywood stars, Hollywood movies, promoting the work of the devil, mga occultism. Kasi talagang may paglalagyan kayo. Ginawa ninyong pugad ng mga fallen angels. Pinapakaganda yung syudad, City of Angels. Ang ibig sabihin ng Los Angeles. So referring to angels. Pero ginawa ninyo fallen angels. Yung angels naging fallen angels. Mga demonyo. Dinimonyo ninyo Prinomote ninyo yung gawain ng diablo malinaw. Keep God out of California. May sungay pa. Nakadamit demonyo. Keep out. Keep God out of California. Di nasunog. Hollywood turns to the devil. Yung mga pelikulang ginagawa po nila, promoting the work of the devil. Exorcist. Kung ano-anong kanimonyohan. Mga pelikula Fallen. Ito, sabi rito. The overlooked occult movie legend who holds Hollywood's darkest secrets. Yan ang pinopromote nila, si Lucifer. Yan sabi dyan, Hollywood show. As an artist and an outsider, Kenneth Anger was the West Coast answer to Andy Warhol, a California boy who hosted rituals for the Church of Satan in his San Francisco mansion and introduced the Rolling Stones to the occult, a man who found a muse and Mick Jagger, but a bigger one in Charles Manson henchman. Ayan si Kenneth Anger po. May picture siya with the Hollywood.
Sabi diyan mga kababayan sa kwento, today directors like Martin Scorsese and David Lynch owe a huge debt to anger's fusion of hedonism, beauty, and provocation. And the rest of us are only just walking up to his undeniable influence on the counterculture. So let's dive headfirst into the wildlife in times of a man who brought the summer of love to the 9th layer of hell. Ganon katindi mga kababayan ang kanilang mga ginagawang kademonyuhan. Proud na proud sila sa pag-promote ng mga pelikula mga kababayan inspired by Satan. Si Satanas mismo, may Church of Satan, ginawang impyerno ng ating Panginoong Diyos. So this is a reminder that God is not mocked. Ito na ngayon ang Hollywood. Kaya tama itong post ng isang netizen na may pangalang Forte Alfredo. Sabi niya, many folks choose to live without God, without Christ. Hollywood is the cradle of diabolical system. You who love your demonic movies and love darkness more than light, turn back to Jesus, the Anointed One. California has become idol worshipper, sabi po niya, who collectively have turned their back towards God. Even so-called Christians have made a religion out of God, have made God a Sunday, Saturday thing, and they externally visit, but they only worship with lip service, yet their hearts are far away from Him. So sabi niya, sa kanyang post mga kababayan, so just like in Brazil during Carnival, they mock Christ. And the floods came days later. France mocks Christ Last Supper. They got theirs too. A Turkish politician cursed the God of Israel, and they literally dropped dead. God will not be mocked. Turn away from your sins and repent, for this is only the beginning of what's to come. If not, Anya, you are sending your own self to eternal separation and damnation from God, who loves you and gave Himself for you. If you call upon the name of Jesus and ask Him to come into your spirit, that you are willing to surrender your life to Him, so that He may come and save you. Ask Him to forgive you, for that's all He is waiting for from you. Yan mga kababayan. Pero anong ginagawa ng mga tao? Ito, keep God out of California. Ganon. Ito mga kababayan. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. No surprise in this godless town. A few moments later. Raging and still out of control, the wildfires which are devastating this city. Ito na siya, mga kababayan ngayon. Yan na ang inabot mga kababayan ng Los Angeles, California. You see, nakakalungkot. Yan, mga kababayan. Naging impyerno ang Los Angeles, California. Yan. You see? Yan na po. We've lived here for almost 16 years. This was a beautiful home. Had a lot of good times here. Got on that there was a bedroom, another bedroom, the main bedroom in the back. There's a shower. That thing is a shower. You see? Ulitin natin ano sabi sa Bible. God is not mocked. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that will he also reap.
God will not allow himself to be treated with contempt, ridiculed, or have his precept set aside. It also means that a person will reap what they sow. So, sa Los Angeles, California, yung mga tao doon, lalo na yung mga Hollywood stars, nagtanim sila ng kasamaan, kademonyuhan, nilamon sila ngayon ng apoy. It's like a fire of hell. Yun ang description po ng mga nagko-cover na nasa media. They're like traveling the roads of hell. You see? Yan ba? Ganon katindi. Ganon kahindik-hindik mga kababayan. Yan. Yan ang talsik ng mga apoy. Carried by strong winds. Kaya lumilipat siya ng mabilis. Spreading very, very fast. Kasi yan ang talsik ng mga apoy. Yan ganon katindi. Yan siya Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.